Ngayong araw na nga yung coronation night, ay mamayang gabi pa pala. Ihahanda ko lang yung mga dadalhin ko para mamaya. Dito ko pala nilalagay yung mga sash ko sa TikTok box. May nakalagay pa ng happy birthday. Hindi ko birthday ngayon. Binigay lang sa akin dati ng isa sa mga follower ko. Dati pala bago ako gumawa ng video sa TikTok at saka gumawa ng vlog sa Facebook. Ito yung isa sa mga pinagkakabalahan ko. Sumasali ako sa pageant tsaka runway. Pero ngayon ayoko na, graduate na ako. Masaya na ako dun sa last na napanalunan ko, yung Supra Global. Di ko na nga natuloy yun kasi nung mga panahon na yun, graduating din ako. At saka foreigner yung mga kalaban ko. Araw-araw kami nagzo-zoom nun. Nano-nosebleed ako. Kapag nga hindi ko sila maintindihan nun, sinasabi ko na lang, pardon, my internet is weak. Charot! Eto pala yung last pageant na sinalihan ko. Wala akong maayos na picture nun kasi pandemic. Ako lang mag-isa pumunta. Hindi ko nga masyadong napagandaan tong coronation. Late na din kasi sinabi sa akin to. Nasa 10 days na lang yata coronation na bago sinabi sa akin. Sinabi lang sana kaagad sa akin to. Meron pa akong oras magpa-enroll sa gym. Pagkarating ko nga dito, dumiretso na kaagad ako sa backstage para maayusan na. Ilang minuto na lang din kasi magsisimula na. Para nga akong mayor dito kasi ang dami nakakakilala sa akin. Charot! Pinakit na muna pala ako kasi dumadami na yung mga tao. Sa taas na lang daw nila ako aayusan. Kasi mamaya yung entrance din naman. Dito sa may escalator. Isa-isa kaming bababa. Ganon din kasi yung entrance namin nung sumali ako. Sa mga oras nga na yun, sobrang saya ko. Kasi ang dami nang nakakakilala sa akin. At parang nagbago na nga yung pangalan ko. Bawat makita kong tao, tinatawag na akong Charot. Sa susunod, sasabihin ko na lang yung word na baby. Para ganon na lang itawag nyo sa akin. Charot! Sinimulan na nga akong ayusan. Una pala namin susutin dito yung costume. Nagsuot pala ako ng short dyan. Hindi kasi ako komportable kapag walang short. Tsaka sobrang nakakahiya kapag nahulog yung suot kong yan. Ang dami pa naman nanonood. Tapos halos nagbibideo pa. Nagustuhan nga ng mga kasama kong candidate yung suot kong costume. Nakikipagpalit pa nga sila sa akin. Sabi ko nga, yung susunod na mananalo siya na yung susuot dito. Kaya dapat galingan nyo. Kasi ako nung lumaban ako, ginalingan ko naman. Kaso sobrang kinakabahan talaga ako nun. Lalo na yung question and answer. Kahit sobrang lamig nun, pawis na pawis yung buong katawan ko. Pagkatapos ko nga maayusan, dumiretso na ako dito sa escalator. Kasi yung raining daw yung mauuna. Tapos susunod yung mga candidates. Pero hihintayin muna nila ako makababa bago sila sasakay ng escalator. Tapos kaming lahat, diretso kami ng backstage. Isa-isa din sila magpapakilala per department. Tapos kami na yung huling ipapakilala. Now, ladies and gentlemen, let us welcome our reigning Lagan, Adrian Dagdag. Pagkatapos ko nga maglakad, tinawag na rin yung kapartner ko na magre-rain. At ang dami din pala nalilito sa inyo kung sumali ba ulit ako ng pageant. Hindi ako sumali. Magre-raining lang ako sa dati kong school. Nakakamiss na nga mag-aral. Pero hindi ko na-miss yung mga gawain sa school. Yung na-miss ko yung mga curricular activities. Yung parang ganito. Charot! Kasi naman kapag nanalo ka sa pageant, exempted ka sa ibang exam. Hindi mo na kailangan mag-review. Charot! Dahil nandito rin yung itatanong nila sa'yo. Yung question and answer. Pagkatapos nga nila magpakilala per department, sinayo na din namin itong pinapractice namin nung isang araw. Uulitin ko lang din ulit ha. Hindi ako candidate dito. Ako yung nanalo nung 2020. Bago magkaroon ng pandemic, kailangan talaga na mag-iba yung costume ko para hindi rin ako magmukhang candidate dito. Medyo mabigat din pala yung suit ko na costume. Kaya nahihirapan ako sumayaw. At saka maliit lang din kasi yung space namin. Lalo na nasa hagdanan kami. Pagkatapos nga namin masaya yung production number, bumaba na ako dito sa backstage. Kasi gusto na daw nila magpa-picture kay Boy Charot. Dito din pala si Sileng. Matagal ko ng followers yan. Di pa nga yata ako nag-uumpisa mag-TikTok. Sumusuporta na sa akin yan sa Facebook. Sobrang saya ko din pala kapag nakikita ko yung mga followers ko. Isa din guys na nagpapa-inspire sa akin araw-araw. At hindi yun Charot. Pagkatapos nga ng costume, nagbihis na rin ako ng pang formal wear. Yung ate ko din pala yung laging sumusuporta sa akin. Kapag may mga ganito akong event, kahit may trabaho pa yan, nagde-day off talaga siya. Siya din yung pumipili sa mga susuotin ko. Kaya sobrang blessed ko siya yung naging ate ko. Parang nga siyang si Doraemon. At ako si Nobita. Charot. Dito pala sa backstage ng Robinson, ang dami kong memories. Naalala ko pa nga nun, umiiyak pa ako. Yung first time ko nga sumali sa pageant, na natalo ko. Kaya umiyak talaga ako. Sabi pa nga nun ng ate ko, sa bahay ko na lang daw ituloy. Kasi nakakahiya. Shoutout din pala sa tatlong to. Tagal ko na din silang supporter. Wala pa yata silang absent. Pag may mga ganito akong event, eto na din pala yung pinakamahirap na part, yung question and answer. Yan pala yung napili ng mga judges na maging top 5. Kaiba din pala yung tanong sa lakan at mutya. Yung nasa screen pala yung tanong. Yan pala yung natanong sa mga mutya. Kung ikaw napunta sa yung tanong na yan, i-comment mo sa baba yung sagot mo. Pwede naman ng Tagalog. Charot! Pagkatapos nga ng question and answer, naglakad na ako sa stage. Kasi ilang minuto na lang ipapasa ko na yung corona. Habang naglalakad pa nga ako dyan, mag-voice over din ako ng farewell speech. Tapos sabi nila parang may kulang daw. Yung famous line daw niya, ano yun? Charot.
Oh, thank you very much, Lakan ng SNC 2020. Pagkatapos ko nga maglakad sa stage, bumaba na ako. Nagulat pa nga ako, kinis ako ng isang judge. Tapos pagkita ko, si Budang pala. Siya pala yung nanalo sa Lakan. Sa kanya ko rin pala ipapasa yung corona. At saka yung responsibility ng pagiging mabuting estudyante. Parang napakabuti ko naman estudyante nung nag-aaral pa ako Charot! At siya pala yung nanalo sa mutya. Pagbaba ko nga sa stage, gusto ko sanang puntahan yung ibang candidate para sana i-comfort sila. At i-congrats din. Kaso nga lang hindi ako makalis dito sa pwesto ko. Baka daw kasi umuwi ako bigla. Pagkatapos nga nun, tinuntahan ko yung mga dati kong teacher. Papanood daw nila yung vlog ko sa Facebook. Ayun lang. Bye-bye! Ang tagal ko na pinaplano to at ngayon matutuloy na nga. Bago pala ako umalis, hinanda ko na rin pala kagabi yung mga dadalhin ko ngayon. Alis pala ako mag-isa para mag-camping. Wala pala ako aesthetic na tumbler. Kaya hetong thermos na lang ni mama yung dadalhin ko. Bago nga ako umalis, dumiretso na muna ako sa tindahan. Doon kasi si mama, siya muna daw magbabantay ng tindahan ng buong araw. Sabi nga ni mama, mukha daw akong pupunta ng abroad. Kasi lamig na lamig yung OOTD ko. Kahit sobrang naiinitan din ako sa suot ko. Pero okay lang yon. Ang importante, aalis ako ng gwapo. Bago pa nga ako makalis ng bahay, naabutan pa ako ng dalawang bata. Buti na nga lang daw nakaabot sila. Kasi galing pa daw sila sa malayo. Bilisan ko na nga yung paglalakad ko dito. Kasi baka hinihintay na ako na magsiservice sa akin. Malapit na daw siya. Sa daanan na din daw. Kaya lumabas na din ako ng kanto para makita na yung magsusundo sa akin. Buti na nga lang kulay gray yung van na sasakyan ko. Kasi kung puting van to, uuwi na lang ulit ako sa bahay. Isang araw lang pala ako magka-camping. Bali bukas, uuwi din ako ng hapon. Bago pala kami umalis, magpo 0.5 muna ako dito. Marami pa ang space dito. Sana wala akong katabing multo dito. Chot! Nandito na pala kami sa Pangasinan. Hindi ko na kayo sinama sa mahabang biyahe. Kasi baka mainip ka. Ipapakita ko na muna sa inyo yung lugar kung saan ako magka-camping. Sobrang presko nga ng hangin dito. At tapat lang din siya ng beach. Yun nga lang, sobrang makulimlim din yung panahon ngayon. Pero bahala na mamaya. Umulan, umaraw, bumagyo. Itutuloy ko yung pagka-camping. Kung hindi ko kasi itutuloy, masasayang naman yung dinala kong thermos. Charot! Pumasok na muna nga pala ako sa loob. Kasi medyo umuulan na. At habang tumatagal nga yung oras, lalong lumalakas yung ulan. Lalong pumupresko din yung hangin. Hindi nga nakikita dito sa video yung patak ng ulan. Kaya nahanap ako ng pesto kung saan makikita nyo yung ulan. Baka kasi hindi kayo maniwala na umuulan dito. Kinuha ko na nga muna yung gamit ko sa loob para makapagpahinga na din sa kinuha kong room. Kumuha din pala ako ng room kasi baka hindi ko kayanin yung pagka-camping mamaya. Ang dami din pala sa inyo nagtatanong bakit daw hindi ko pineflex yung jowa ko dito sa vlog. Saka hindi naman sa ayoko yung low-key na relationship. Ang sa akin lang, wala pa ako mapiflex sa ngayon kasi wala pa akong jowa. Hayaan mo ako kapag naging jowa kita. Araw-araw tayo magpo 0.5 na picture. Ipo-profile picture pa kita. Charot! Hinihintay ko nga lang tumila yung ulan dito. At nang hindi na nga masyadong malakas yung ulan, lumabas na din ako. At dinala ko na din yung mga gamit ko na gagamitin sa pang-camping. Naglala din pala ako ng tripod para dito ko na lang din nilalagay yung cellphone ko. Kapag kasi walang tripod, kahit saan ko na lang nilalagay. Kaya minsan medyo kinakabahan din ako. Baka kasi paglingon ko ulit sa cellphone ko, pinalitan na ng Android. Charot! Buti na lang gumagana pa tong ring light. Eto kasing ring light na to. Last ko pa yata ang ginamit to noong pandemic pa. Nang matapos ko na nga maayos yung camera, sinunod ko na ang ayusin itong 10. First time ko lang din pala magbubuo ng ganito. Di rin ako masyadong nahirapan kasi sinundan ko lang yung napanood ko sa tutorial. Nahihirapan lang ako sa pagbi-video. Baka kasi nabuo ko na tong 10, hindi pala naka-video. Saglit lang naman siyang buuin. Ilalagay lang yung parang stainless sa loob. Kabilaan para tumayo yung 10. Sa mga oras nga na yan, iniisip ko kung tama pa ba yung pinanggagawa ko dito. Baka kasi imbis na pagka-camping yung pagpunta ka dito, biglang tumama sa akin yung kidlat. Charot! Sa mga nagawa ko palang vlog, isa ito sa pinakapagod na ginawa ko. Pero isa din ito sa pinaka-enjoy ko na nagawa. Yun nga lang, wrong timing yata ako dito. Kasi medyo na ulan. Pero itutuloy ko na to. Dito na din ako matutulog mamaya. Inayos ko na nga yung upuan para makapag-umpisa na din ako magluto. Kasi nagugutom na ako. Eto palang mga dala ko. Tinakas ko lang sa bahay. Pero iuuwi ko din naman kasi sigurado ako hanapin to ni mama. Ito palang niluluto kong samyang. Binili ko lang din to. Sinadaanan namin Korean store kanina. Masarap kainin ngayon tong samyang kasi medyo malamig dito. Masarap humigop ng sabaw. Tapos yung naririnig mo lang dito, yung pagpatak ng ulan sa may tent. Maririnig mo din dito, yung paghampas ng alon sa dagat. Sana nga lang talaga hindi humampas yung kidlat dito sa loob ng tent. Charot! Pagkatapos ko nga makahigop ng sabaw, sinalin ko na rin yung natira sa lalagyan kasi magluluto pa ako ng bacon. Ang sarap sana mag-samji dito. Kaso wala akong makita nagtitinda ng gulay. Heto na munang bacon. Pagkatapos ko nga makakain, pumasok na muna ako dito sa loob para makaligo na. Kasi medyo inaantok na din ako. Medyo napagod din kasi ako sa biyahe kanina. Nasa 5 oras din. Kaya medyo inaantok na ako. Pero sa tent ako matutulog. Kinuha ko na nga tong laptop para makanood ng ibang movies. Nag-download din ako ng movie bago ako umalis ng Pampanga. Heto rin kasing isa sa mga pampatulog ko. Pinabaunan pa nga ako ni mama ng first aid kit. Gamitin ko daw. Baka daw makagat ako ng ligaw na hayop. Ginamit ko na yung band-aid para magamit na din to.
Nagbaon din pala ako ng mga snacks, pero kinuha ko lang din yan sa tindahan ni mama. Di pa nga nag-uumpisa yung pinapanood ko, natatawa na ako. Gusto ko sana manood ng comedy movie, kaso baka marinig kong tumawa yung multo na katabi ko. Kaya kinain ko na tong buong mamon, baka kasi manghingi yung katabi ko na multo. Charot! Tinuloy ko lang pala yung pinapanood ko nung isang araw. Di ko siya natapos, kasi saktong uwian ng mga bata nun, kaya mas naririnig ko pa yung mga ingay na lato-lato. Pagkatapos ko nga makapanood, bago nga ako matulog, nagbasa na muna ako. I-share ko muna pala sa inyo yung isang quote na nabasa ko dito. Ang ganda ng message niya. Sabi dito, hindi naman daw importante kung mayaman ka o mahirap, mataba ka o payat. Kasi at the end of the day, magagabi na. Kaya matutulog na ako. Ayun lang, ay hindi muna pala ako magbababay. Isasama ko na din kayo sa paggising ko. Saka pagligo ko na din sa dagat. Nakatulog naman ako sa loob ng tent, pero pahinto-hinto nga lang. Wala rin pala ako naramdaman na kagat ng lamok. Kasi yung tent na gamit ko para siya naging kulambo. Ang ganda rin ng gising ko dito. Kasi sa bahay namin, araw-araw yatang gumigising sa akin yung tunog ng lato-lato. Samahan mo pa yung pabili sa tindahan. Kaya susulitin ko na yung araw na to. Kasi naabutan ko pa yung sunrise. Sasabay ko na din yung pagligo ko dito. Dito na rin pala ako naghubad. Kasi ako lang din mag-isa dito. Medyo maaga pa kasi to, kaya yung iba natutulog pa. Kaya susulitin ko na din tong araw na to, kasi ang tagal ko na rin hindi nakakapunta ng dagat. Sakto nga rin ngayon kasi walang init. Ang sarap mag-swimming at ang sarap din pakinggan ng mga huni ng ibon. Mababa lang din pala yung tubig, kaya hindi ako makatalon. Di na rin ako lumalayo. Baka kasi pagbalik ko dito, wala na yung cellphone ko. Pagkatapos ko nga makapag-swimming, dumiretso na din ako dito sa loob para matuloy ko na yung pagligo ko. Nasa kalahating oras din pala ako nagbabad sa dagat bago ako pumasok dito. Binilisan ko na nga lang yung pagligo ko kasi nakahanda na daw yung breakfast. Saka kailangan kong umuwi na maaga kasi mamayang hapon may pupuntahan pa ako. Chawat lang pala yung ako mag-isa pumunta dito. Mga kasama ko palang pumunta dito yung mga pinsan ko. Gusto ko lang talaga mapag-isa kagabi sa camping. Heto na din pala yung hinanda nilang almusal, kaya kakain na muna ako. Ayun lang. Bye-bye! And guys, ito try namin ngayon yung trending na hotdog with cheese. Yan yung pumuputok daw. Kaya tara, try natin. Let's go. Tara! Hindi lang siya maluto eh. Ay, mainit pa siya. Minute pa siya. Pwede na yun. Pwede na yun. 2, 3, go. Sarap din siya, no? Ang harap niya. Lason. Lason. Ano yung masasik yung ano yung... Nakakagulat. Grabe, sobrang laman ng juice, oh. Guys, oh. Grabe. Kita ba dyan? Guys, kasang. Kasang tayo dito. Tira na lang kita, no? Mm.